aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian, ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito yaong tipak ng batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? Ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,'
At dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Lahat naman ho siguro tayo nakaranas ng mawalan ng bagay sa buhay natin. Siguro nahulugan, nadukutan, na wala, na hindi natin maalaala kung saan nailagay, naitapon ng hindi sinasadya. At kapag naalaala natin kung gaano kahalaga yung bagay na iyon, nandun yung panghihinayang. Dahil naalaala natin na pinaglaanan natin ng panahon, pinaglaanan natin ng ipon para magamit o mabili yung gamit na iyon, at sana ay para bang mas magamit pa natin ng mas matagal. Pero napapansin din natin na habang tumatagal ay nasasabi din natin na mapapalitan din yan. Nasasabi din natin na mapag-iipunan din yan. O di kaya minsan nasasabi din natin, pera lang yan. At kapag ganun yung naiisip natin, alam natin na may mga mas mahalagang bagay kaysa sa dun sa nawalang bagay, sa nasirang bagay, sa mga bagay na nawala natin. Dahil pinapaalaala din sa atin na lahat ng bagay ay lilipas. At kung lahat ng bagay ay lilipas, meron din nag-iisa na may iwan. May isang mas mahalaga na matitira. At ano ho iyon? Yung buhay na walang hanggan na bigay sa atin ng Diyos. Kung yung mga bagay na pinag-iipunan natin, pinaghihirapan natin, kapag nawala ay pinanghihinayangan natin, sana makita din natin na yung buhay na walang hanggan ay binigay sa atin ng Diyos. Kapag hindi natin pinaghandaan, ay makita rin natin yung panghihinayang na mararanasan natin. Kapag hindi natin inihanda yung sarili natin sa regalo ng Diyos na iyon, malaki din yung panghihinayang na pagdadaanan natin. Malaking pagsisisi yung mararanasan natin. Kaya, bukod lamang sa mga pagkakataon na makaipon tayo ng mga bagay-bagay, paano natin pinaghahandaan yung ating sarili para dun sa mahalagang bagay na iyon? Dahil hindi lang basta natin paghihirap, hindi lang basta pag-iipon yung ginagawa natin para sa regalo na iyon. Pero biyaya ng Diyos, sakripisyo ng Diyos ang binigay ang naging katumbas ng buhay na walang hanggan na siyang naghihintay para sa atin. Pero paano tayo tutugon dun sa biyayang iyon? Lahat ng bagay mawawala. Isa lang ang hindi mawawala, ang pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos ang siyang magdadala din sa atin dun sa buhay na walang hanggan na siyang ipinagkamit niya para sa atin. Pero paano tayo naghahanda doon? Paano natin nakikita yon? Paano natin ipaparamdam yon para sa ating kapwa? Kukuha lang ba tayo ng kukuha ng gamit? O maalaala din ba natin na lahat, kung anong lahat ng meron tayo ay siyang tutulong lang para sa atin, para maihanda tayo sa lugar na iyon. Lahat ng meron tayo ngayon ay siyang biyaya din ng Diyos para matulungan tayong maihanda na mayakap ng lubusan ang pagmamahal niya. Dahil kung nakatuon lamang tayo sa mga bagay na nakikita natin, baka hindi na natin makita yung pinakatunay na mahalaga, yung pinakamahalagang bagay, at baka makita natin o mamali tayo ng tingin
magmali tayo ng akala na yung mga nakapaligid yung pinakamahalaga. Pero kung susuriin natin yung ating mga puso, sana makita natin na ang pinakamahalagang bagay ay yung pagmamahal ng Diyos. Yung pinakamahalagang regalo ay yung regalo ng buhay na walang hanggan. Meron ba tayong paghahanda na ginagawa doon? Nakikita rin ba natin kung anong panghihinayang yung mangyayari kapag hindi natin pinaghandaan, kapag ipinagsawalang bahala lamang natin yung biyaya na iyon, kapag hindi natin hinihanda yung ating mga puso. Kaya sana makita rin natin ano ba talaga yung pinakamahalagang bagay na siyang pinanghahawakan natin. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.